Kamusta? Ngayong gabi magsasanay tayo sa wikang Filipino. Gagawin natin to ngayong gabi sapagkat kaninang umaga hindi ko ginawa itong pagsasanay. Ngayon alam ko na bawat araw nagsasalta naman ako sa wikang Filipino kaya may magtatanong kailangan ba natin talaga magsanay? Ang isasagot ko na lang, subukan mong gawa ng recording yung pananalita mo, yung paraan ng pagsasalta, pagpapaliwanag, malaman natin kung kakailanganin mo nga o hindi. Ngayon ako naman, hindi ko naman ginagawa ito araw-araw kasi napakarami ko ng kailangan ding gawin. Lalo na yung pagsasanay sa mga iba pang mga wika bukod sa wikang Filipino. At ang mahalaga naman kasi niyan, kung ginagamit mo talaga kasi ang wika sa pagpapaliwanag, sa pagsasalaysay ng mga bagay-bagay, karaniwan yan, hindi mo naman din kakailanganin. Kaya lang makikita natin na may mga tao na sapagkat wala silang kausap, o nasanay na sa panonood na lamang ng television o anumang palabas kung saan hindi sila na nagsasalta, hindi na kailangan magsalta, hindi na kailangan magpaliwanag kung ano yung napanood nila, kung ano yung maral, kung nagbabasa sila, kung ano yung nabasa nila. Kaya tuloy, pag kinausap mo, paminsan, hirap sila maipaliwanag kung ano yung nais nila. O kaya naman, meron naman, kung nagsasalta man, katulad yun na natuklasan ko sa wikang Ingles, nagsasalta naman din ako ng wikang Ingles paminsan-minsan sa clinic. Kaya lang, kung may mga bagay na kailangan tayo ipaliwanag, lalo na yung mga bagay na naiba doon sa pinag-uusapan natin sa clinic, makita natin na may mga pagkakataon na mabagal magsalta o kaya hindi dumarating sa ating isipan kaagad kung ano yung nais nating sabihin. Kaya ibig sabihin nun, kailangan natin talaga magsanay. Katulad yan doon sa pag-aaral ng mga wika tulad ng wikang Espanyol. Kasi alam naman natin na karaniwan na dinadaing ng mga mag-aaral ang ah, bahagi ng mga salita kung saan kailangan mong dagdagan ng L o la o ano man ang mga salita. Ano ba yung, paano malaman kung may L o la ba yan? Halimbawa, El mapa o ang dulo niyan, di ba, mapa. Bakit L? Bakit hindi la? Di ba? Ang sagot lang naman dyan, kung sinasabi mo sa sarili mo, magsalta, ginagamit mo yung mga saltang yan sa pagpapaliwanag mo, maalala. Yan yung paraan upang mabilis natin na maalala yung mga ganyang salita. Ngayon, kung sinani mo sarili mo sa pagsusulat lamang, maigi ang magsanay rin sa pagsalita kasi higit na mabilis ang pag-alala nyon. Kasi pag nagsusulat ka, karaniwan yan, may panahon ka upang alalahanin yung kung anong salita yung nais mo. At saka, magagamit mo yung kung anong mang diksyonaryo, ano man mga web service na mayroon din, tulad ng Google Translate o SpanishDict.com upang malaman ka agad yung salita yung hinahanap mo. Kaya lang kung nagsasalta ka, minsan wala kang panahon upang maghanap-hanap ng mga ganyan, di ba? Kaya sa paraan na pagsalita, nasanay mo na makapagsalita ng higit na mabilis. Malala ang mga salita ng higit na mabilis. Kaya yan yung minumungkahin ko rin sa mga tao na maglaan ng hindi bababa sa 5 minuto sa pagsasalta ng wika na nais mong matutunan. Hindi labang ang wikang Espanyol, wikang Ingles, kahit na rin ang wikang Filipino, lalo na kung wala kang gaanong kausap at yung mga nakausap mo sa bahay din, karaniwan ang salta lang nyo, ano yung pagkain? May pagkain ba tayo? Nasaan ang aking plato? Mga ganon, di ba? Kung panay ganyan lang yung ginagawa pong salta, bagamat nagsasalta ka nga, yung dami ng mga bagay na may maaari mong ipaliwanag, mga nangyayari dito sa ah, palabas sa telebisyon, yung nababasa natin sa mga aklat, sa mga dyaryo, sa mga kung saan-saan pa, ang paraan ng pagpapaliwanag ng mga yan, kung hindi mo sinasabi yung sarili mo, tutuklasan mo na mabagal ka magsalta o kaya hindi mo alam yung salta upang maipaliwanag kagad ang mga ito. Ngayon, bago tayo magtapos, banggitin ko lang na may bagong video dito sa channel ni Ginoong Harada. At sa video nito, mapapakinggan natin ang pag-usap
nila kasama si Ginoong Nishitani at si Ginoong Ishiwatari ng Guilty Gear. Ngayon, alam natin si Ginoong Nishitani siya ang namumuno sa Arika, isang kumpanya na kung saan gumagawa rin sila ng mga fighting game tulad ng Fighting EX Layer, at si Ginoong Harada naman ang sa Tekken, yang mga ganyang laro. Ngayon, yung Guilty Gear, ganoon din, isang laro rin yan na kung saan may mga samot-saring mga karakter na nag-aaway-away. At dito sa video, ang mapapakinggan natin, itong mungkay na isama yung ilan sa mga karakter doon sa Guilty Gear dito sa Tekken. Kasi doon sa Tekken, noon, nakita na natin na dinagdag na nila yung isang karakter, Geese Howard, mula sa SNK, King of Fighters, at saka si Akuma ng Street Fighter sa Tekken. Ngayon, ilalagdag nila doon sa Tekken din yung ano tawag dito, doon sa Guilty Gear, isang karakter mula sa Guilty Gear. Alam natin na may panahon din na kung saan si Ginoong Harada nais na kasing gumawa ng sarili niyang fighting game, itong uri ng laro na ganito. Kaya lang yung panahon niyon ang patok Street Fighter 2. At alam natin si Ginoong Nishitani, isa doon sa mga tao na gumawa nitong fighting game, Street Fighter 2. Kaya naghanap si Ginoong Harada ng paraan upang makagawa ng fighting game na masabi natin at tangkilikin ng maraming tao na naglalaro ng Street Fighter 2 o naglalaro ng kung anumang ganitong fighting game. Kaya makita natin kung anong uri ng larong ginawa niya. Ito yung may 3D, ginamitan niya ng 3D. At dito sa Pilipinas, bagamat lumabas din yung Tekken 1 at yung Toshin din, hindi ba? Meron din yung Toshin din. Higit na naging patok yung sa Tekken 2. Tekken 2 dito. At sa tingin ko kasi, halimbawa, kung titingnan natin yung sa Toshin din, bagamat 3D rin yon, may mga bagay yun na tingin ko kapag nagkatamaan kayo, hindi kasing lakas yung tama pagdating doon sa pag naglalaro ka na, no, parang yung mga karakter gumagalaw-galaw sila at mayroong nagbabatuan ng mga konong fireball. Tapos pag nagsusuntukan o nagtatamaan na sila ng konong gamit ang konong sandata, ang higit na malakas yung tama pag yung sa Tekken, tingin ko. Kaya tuloy unti-unti yung mga tao na nakakahiligan yung sa Tekken. Kaya marahil din tinawag yun Iron Fist, hindi ba? Iron Fist. Kasi doon sa Toshin din, may mga sandata sila tapos maaaring nagbabatuan na lang kayo ng fireball o ano. Kaya lang dahil doon, maaaring doon sa paggawa nung laro o ano, hindi kasing lakas yung tama doon sa mga karakter doon sa laro. Kaya tuloy, pinili ng mga tao kung 3D, maglalaro ka ng 3D, Tekken na lang piliin mo. Di ba? Tekken 2, lalo na yung Tekken 2. Ganoon. Yun yung mga bagay na naalala ko. Kasi, bukod dyan, meron din yung mga ilang pang mga 3D na lumalabas dito. Alam mo, Twisted Metal, di ba? Yun, nilaro namin din yung Twisted Metal 1. Yan, naibigan ko rin yung Twisted. 3D rin yan, na mga sasakyan kayo. Tapos, may mga sasakyan, tapos naglalabanan-labanan din, di ba? Bagamat yung stage, kung saan may mga sasakyan dyan, marami nagsabi na nice na, yung higit na malawak pa, higit na malaki pa. Kaya doon sa Tekken 2, nakita mo, nasamot-sari na yung mga lugar kung saan sila nag-aaway-away. Kaya lang, sa amin, kahit yung unang Twisted Metal, ayos din eh. Tingin ko, mas naibigan ko nga yung unang Twisted Metal eh. Okay, ano pa ba? Meron din silang nabanggit tungkol dito sa kung ano ang gagawin ni
Ginoong Ginoong Ishiwatari, kung sakaling di siya gumagawa ng game at ang sabi niya mag-aaral siya ng mga samot-saring bagay tulad ng sa musika, tulad ng ano pa ba, yung mga ginagawa ng mga artista, yung mga gumagawa ng mga guhit-guhit din, ganoon. Kaya nice talaga yung sa larangan ng entertainment. Kasi karaniwan yan, yung mga mag-aaral, pupunta sa paaralan, tapos papasok sa malaking kumpanya. Yun yung uri ng buhay na nais ng karamihan ng mga magulang na yung mga anak nila, yun ang gawin, di ba? Kasi pag ginawa mo yon kahit paano, yung kikita mo, hindi yung may araw na wala, may araw na meron ganun, di ba? Kasi papasok sa malaking kumpanya na. Dito, mukhang nice na yung ganong uri ng buhay na kung saan nice yung ginagawa niya, kaya lang may mga araw na wala ka talagang kita, di ba? Kasi karamihan ng mga gumagawa ng mga musika, gumagawa ng mga ganyang uri ng entertainment, ang ating makikita sa pagsinuri natin, hindi naman lahat sila kumikita eh. Doon sa ganoon, hindi ba? Kaya hirap sila sa pera. Kaya kung nais mo kumita, kailangan ka gumawa ng paraan. Bukod doon sa pagkanta, bukod doon sa paggawa ng mga gumuguhit-guhit. Kaya, alimbawa, inabanggit ko, um, tulad nung nakita natin ilan sa mga YouTuber, meron silang mga kung anong mga ginagawa pa. Bukod pa doon sa paggawa ng mga video. Diba, gumawa sila ng paaralan, tapos may papasok sa paaralan, tapos doon sila kita. Kaya lang sa tingin ko, kahit yun, hindi ganun kalaking kita. Ang isa pa natin maisip, yung may mga ginagawa doon sa Airbnb, parang Airbnb na kung saan may tirahan, tapos dyan tutuloy yung mga tao, doon kikita. Kaya lang, yun din, sa tingin ko, ah, madaling isipin, kaya lang yung paano mo matitiyak na yung itong mga pumapasok diyan sa apartment, sa tirahan, yung mga matitino, hindi, matitino din, hindi ba? Kaya susuriin mo sila at alamin mo kung may pangbayad ba yan o kaya kung naiwan yan dito, hindi ba magugulo yan o magnanakaw, yung mga ganun, di ba? Minsan may mga ganyang na mga samot-sari, mga suliranin na kailangan mo isipin. Kaya pag ginawa mo lahat yon at nais mo kasing kumita, yun na yung magiging hanap buhay mo. Wala ka ng anong panahon doon sa music, sa pagguguhit, ganun, di ba? Kaya pipiliin mo at sa huli niyan, ang mahalaga naman din yan kasi kung wala ka namang pake, kung gumawa ka ng sarili mong pamilya, wala ka namang anak, karaniwan yan yung mga tao na maaaring makapaggawa ng mga musika na hindi sila ganong nag-aalinlangan sa pera. Kaya lang, itong mga tao na nais gumawa ng pamilya, paano pa magagawa yung ganon kung wala kang wala kang kita, hindi ba yung tuloy-tuloy na kita. Kaya yun yung kailangan mong tutukan. Meron kang tinatawag na pinapasukan na kung saan meron kang kinikitang pera upang bumuhay dun sa pamilya mo. Ngayon, ang alam natin din malaking suliranin dyan, yung mga tao na yung kita nila kulang na, kaya lang gumagawa pa sila maraming mga anak din, di ba? Yung kita na kailangan natin, yung may tax, yung may buwis. Kasi pag yung kumikita ka, kaya lang walang buwis yon, mababa, labis na mababa yon kinikita mo. Kaya kailangan natin, yung kumikita ka, kaya lang merong buwis na ipapataw. Yun yung mahalagang bagay din doon. Okay? Okay. Kasi kung mababa yung kita mo, ibig sabihin yung skill level mo mababa rin, hindi ba? Kaya kung mataas ang skill level mo, tapos malaking kinikita mo, kaya ka pinapatawa ng buwis, ibig sabihin yon meron kang kakayanan upang bumuo ng pamilya. Ngayon, kung sasabihin mo malaki yung mataas yung skill level mo, kaya lang mababa lang talaga sahod mo, um, ang tingin ko niya, kailangan taasan mo yung skill level mo talaga na makakuha ka ng mataas na sahod. Kasi kung ikaw lang nagsasabi ng mataas yung skill level mo, kaya maliit yung sahod mo, um, tingin ko hindi mataas ang skill level mo, ibig sabihin yun. Kasi mababa sahod mo, di ba?
Yung sahod mo na hindi napapatawan ng buwis. Ganoon. Okay, ito na natin to. Salamat.